Hello guys, for today's video ay magluluto muna tayo. For today, bongga diba? Tapos, ayan, gumagawa na naman ako ng chili garlic oil kasi mahilig talaga kami dito nito. Siguro kung mas masarap to kasi pinagprituhan ito pinagprituhan ng baboy. Eksperimento ko lang. Hindi ko alam anong maging resulta pero feeling ko mas masarap to kasi 'di ba? Andiyan na yung lasa ng ng yubab. Ayan. Gagawa tayo guys ng buko pandan. Ayan. Tulog na natin yung ating gelatin na buko pandan flavor. At syempre para sumarap, lagyan natin ng 2 pirasong buko. Yan. O, diba? Siya magiging pag walang ito. Condensed milk. Yan. At lagay natin ang cream densada o 2 na pinagsabay ko na. Bakit? At paghalo-haloin na natin. Oh, wow! Isa pa. Oh, wow! Oh, yan na siya. Ano? Yung isa pa. Ano? isang ano? Yun. Gusto mo dagdagan? Tayo lang naman kakain. Hindi. Gawin pa natin yung isa? Dagdag tayo ng gatas. So, ayan na po. Pag may okasyon talaga, hindi talaga pwede na wala yung spaghetti. Kaya magluluto tayo ng spaghetti for today's vlog. Ayan, minikos-mikos ko na yung yung sibuyas at bawang. Syempre, nauna na nilagay ang mantika. Hindi ko na pinakita sa inyo kasi basic na lang yan. And ngayon, nilalagay ko na yung ating actually nilagyan ko siya ng corned beef kasi para maiba naman, maiba. And ayan na nga, minikos-mikos din syempre para sumarap, diba? Yun ang nagpapasarap yung hinahalo Kaya hinahalo lang natin ang hinahalo para ma-incorporate yung lasa. And syempre, after na paghalo-haloin yung ating mga sangkap, pag ako kasi nagluluto, naglalagay ako guys ng ng gatas. Pero bago ko ilagay ito na pinagsabay ko na palang niluto yung pasta at saka yung sauce kasi para mabilis lang matapos dahil syempre meron pa tayong ibang gagawin. So ayan na, pinagsabay ko na silang lutuin dahil may napanood din ako na gano'n ang ginagawa niya. Pag nag-spaghetti siya, pinagsasabay na niya yung sauce at pati yung pasta, pinagsasabay niya ng lutuin. Kaya naman, this time, susubukan ko siyang gawin. Kasi sabi niya, kapag siya nagluluto dun sa pinanood kong video, hindi niya binabanlawan. Di ba pag tayo nagluluto, normally ginagawa natin kapag naluto na yung pasta ay i-rinse natin siya sa sa tubig. Dito naman hindi ko siya gagawin ng ganon. Ang gagawin ko is habang ginagawa ko na yung sauce ay pagluto na yung pasta saka ko siya ilalagay kasi yun din ang sabi niya, mas masarap daw ang spaghetti, mas saucy siya, mas malapot yung mas creamy yung kanyang sauce kapag may kunting may kunting sabaw nung pinaglagaan ng pasta kasi yun ang yun ang nagpapa-creamy, dagdag texture din siya para maging creamy. Kaya ito na nga guys, katulad nga ng sabi ko kanina, kapag ako nagluluto, naglalagay ako ng gatas kasi ayaw ko yung spaghetti na maasim. Kahit mga anak ko, ayaw namin ng maasim na spaghetti, kaya nilalagyan ko siya ng evaporada para yun din, dagdag sauce. Ewan ko sa inyo kung natry nyo na ito, pero ako ganun talaga ang ginagawa ko. Minsan kahit walang nakakalimutan ko maglagay ng cheese, pero masarap pa din kasi 'di ba yung gatas, ganun din naman ang
ang sangkap niya nasa cheese din, ka minsan di ko nalalagyan ng ng cheese, pero masarap pa din guys. Try nyo lagyan ng ibap. Hindi nga lang siya hindi lang siya masyadong yung typical na ating spaghetti dati na mapula siya yung color talaga ng sauce makita. Ito hindi, kasi syempre may kulay ng gata. So ito na nga, kasi luto na yung yung pasta, tapos natapos na din ako dito sa ating sauce, spaghetti sauce. Kaya nilalagay ko na yung pasta. Makita nyo, di ba? O galing sa kaserola papunta dyan sa kawali, yung kaserola na pinaglagaan ko pinaglutuan ng pasta, diretso na sa kawali. Hindi ko na siya nilagay pa sa strainer para banlawan doon sa gripo para lumamig agad. Hindi na, diretso na siya guys. And try nyo guys, talagang saucy yung niya, talagang creamy yung kanyang sauce kapag ginawa nyo na. And pwede nyo din lagyan, according doon sa pinanood kong video, pwede din maglagay kayo ng kahit 1 cup na 1 cup na yung pinaglutuan ng pasta. Pwede nyo rin lagyan kung gusto nyo pa ng maraming sauce, pwede din yun. Pero ako hindi ko na siya dito sa pagluluto ko, hindi ko siya nilagyan kasi nasasama naman na doon sa doon sa pasta yung kanyang sabaw kaya hindi ko na siya nilagyan. Kaya ayan kita nyo naman yan creamy talaga siya guys, masarap, promise. Subukan nyo, and mas lalong masarap kapag hindi mo nakalimutan lagyan ng cheese. Ako kasi nakakalimutan ko minsan, pero ito dito may cheese naman yan, kaya mas masarap siya. And ito na nga, dahil tapos na tinamikos-mekos, syempre ilalagay natin sa ating tray. Ayan, yung aking tray na minana ko pa sa aking nanay. Lagi kong sinasabi sa inyo, yung kulay blue na yan na tray na Pyrex, minana ko pa yan sa aking nanay. And napakagamit na gamit niya kapag may okasyon. Nalalagyan siya ng, malaki kasi siya yung 1 kilong spaghetti, kaya niya dyan, puno kapag pang 1 kilong spaghetti ang laman niya dyan. Kaya sobrang gamit na gamit, and sobrang thankful ako na meron ako niyan. And Pyrex pa yan, na take note. And dito naman guys, kasi nga may spaghetti tayo, so dito naman gagawa naman tayo ng lasagna. Ayan, nagawa na yung sauce, di ko na pinakita sa inyo. Gawa na yung sauce. First time ito ng lasagna na may red sauce at saka merong white sauce. Kasi the last time na gumawa kami ng lasagna is lang siya, yung parang spaghetti sauce lang, diba? Tapos lalagyan mo lang nitong tawag niyan, nakalimutan ko yung pasta na para sa lasagna. So yan lang, yung red sauce lang ang ginawa namin dati. Pero this time ay meron tayong white sauce. And syempre, hindi mawawala yung cheese, kasi yun talaga ang nagpapasarap. So ayan, lalagyan na ng red sauce. Ang laman ng red sauce na yan guys is giniling na baka and para spaghetti sauce, ganun. Tapos tinimplahan din. Tapos ito naman ay yung white sauce. Yung white sauce na yan ay napaka creamy niya guys. Merong tagalagay ng may tagalagay ng cheese. So ayan, layer lang naman ng paglalagay ang paggawa ng ng lasagna, diba? So pangalawang layer na yan, and pagkatapos niyan dadagdagan pa para matapos. Tapos ilalagay na siya sa oven, i-bake na siya para talagang totoong lasagna na, diba? Kasi meron kasi ako ditong yung aking gas range, diba? May yan, may oven din siya, kaya pwede tayong gumawa ng ganito. And first time natin gumawa ng ganon, and okay naman dahil ang result is okay naman ang result niya. Masarap naman siya guys, as in masarap. para kang kumain sa para para sa akin mas masarap pa sa lasagna sa Jollibee, o pangatlong layer na yan. So napaka-thankful lang, thankful and grateful ako sa Lord, dahil syempre nakakagawa na tayo ng mga ganito na dati
Alam nyo ba dati, hindi ako marunong gumawa niyan at kung marunong man ako, gusto ko man gawin ay hindi ko magagawa dahil wala naman akong oven. But this time kasi meron, yung aking gas rin siya ay may oven naman kaya pwede na akong gumawa ng ganito. And ano lang naman guys, marami namang source na pwede nating panuorin katulad ng dito sa YouTube marami namang maraming mga tutorials kung paano gumawa. So nasa atin na lang yun kung paano natin i-apply yung ating mga natututunan ng pagluluto, ng pagbe-bake na katulad nito. So nasa iyo na lang yan kung paano mo din siya pasarapin. Basta ang importante masarap kasi katulad niyan kapag tayo lang naman ang kakain, so bakit mo patitipirin kung tayo lang din naman ang kakain. Pero kung pwede din mo din naman siyang gawing pang negosyo, pwede din naman, pero hindi ka rin magsisisi, hindi ka magsisisi sa lasa, talagang masarap. Pero hindi ko lang sure kung paano ang sa presyohan kasi nga medyo siya medyo magastos dahil dalawang sauce kasi siya, red sauce at saka white sauce, kaya medyo magastos, kaya parang hindi mo na pwedeng pang negosyo, muna pag-isipan mo na saka na pag medyo okay na talaga siguro pwede tayong gumawa nitong pang negosyo na lasagna na to. Magano muna tayo ng budgeting, pag-aralan natin yung sa pagbabudget kasi malaki talaga ang budget dahil iba ang budget ng iba ang sa sauce, sa red sauce, tapos yan pa yung iba pang mga ingredients. So ayan, ito lang po yung aking video for today. Random video ng mga pagluluto naman tayo ngayon kasi wala tayong gala lagi tayong nasa bahay, kaya this time luto-luto naman tayo. Pakita ko sa inyo yung mga ganap sa kusina, sa lamesa sa pagluluto kasi yun naman ang kaya natin gawin lang muna dahil wala tayong gala, wala tayong ganap, hindi muna tayo magdodora the Explorer. Kaya maraming salamat guys sa inyong panonood. Thank you for watching. Salamat sa pagtanaw. God bless you, and maraming salamat din sa Lord kasi lagi tayong malakas. Mag-ingat po tayo palagi and laging magpasalamat sa lahat ng bagay na meron tayo kasi we are so grateful na lagi tayong malakas sa araw-araw. At huwag nating kalimutan laging magpasalamat. Unang-una sa ating Lord, sa ating paggising pa lang hanggang sa matapos ang maghapon hanggang sa gabi. Huwag nating kalimutang magpasalamat sa Lord ulit. Manalangin kapag tayo ay matutulog na kasi karapat-dapat lang na bigyan lagi natin ng pasasalamat ang ating Panginoong Diyos dahil deserve niya yun. Dahil kung hindi dahil sa Kanya ay hindi natin magagawa. Kung hindi dahil sa kalakasan na pinagkakaloob niya sa atin, hindi natin magagawa yung lahat ng bagay na gusto nating gawin. Hindi natin mapupuntahan yung lahat ng lugar na gusto nating puntahan, at lalong hindi natin magagawa kapag wala tayong pera. So thank you Lord. See you on my next video. Bye.